Sa punto ito mga kasama, makakausap po natin si Miss Eunice Monte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o PPA. Maganda umaga po Miss Eunice, welcome po sa Pulso ng Metro. Magandang hapon po Miss Angel at sa lahat po ng nakikinig hapon. Po, ma'am, unahin natin kung meron po ba mga stranded dahil nga po dito sa kalalabas lang po ng bansa na Bagyong Ramil sa ating mga pantalan? Actually, good news po, no? Kanina umaga nakapagtala tayo ng more than 2,000 plus na stranded passengers. That's as of 6 a.m. But as of 12 p.m. this afternoon ay wala na po tayong mga stranded dahil medyo bumuti na rin yung panahon at medyo umaaraw na rin. So, nakabiyahe na po itong mga stranded natin. Ayan, so lifted na pala yung pagbabawal sa ating pagpalaot sa karagatan. Ibig sabihin, nakapalaot na, wala na po mga stranded na mga pasahero sa lahat po ng pantalan. Tama po ba, Ma'am Eunice? That's correct po. Initially, tayo na stranded sa Batangas, Mindoro at sa Panay Guimaras area. But as of this moment, as we speak, nakabiyahe na po at lifted na rin yung no-sail zone ng Philippine Coast Guard. So basically, lahat po ng mga nag-aantay na kanilang biyahe ay tuloy-tuloy na po ang biyahe ngayon. Okay, pero kahapon po, nung kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil, dahil nga po na stranded yung ating mga kababayan dyan, so kamusta po yung ginawang pag-aruga pansamantala ng PPA sa ating mga stranded na pasahero? Sa atin pong pasahero na mga na-stranded, meron po tayong mga ready-to-eat meals. Meron din po tayong mga hot meals. Ang ating po ready-to-eat meals, this is in cooperation with DSWD. Ito po yung mga i-reheat na lang na pagkain. No? Ito po yung mga binibigay sa mga pasahero na stranded. At also, meron din po tayong mga hot meals at yung mga lugaw mula sa Philippine Ports Authority. And also, ang ating pong facilities bago naman magbagyo ay naihanda na po ito. So meron tayong mga water refilling station. Meron din po tayong mga inaayos na po ng mga passenger terminal building para sa kanila kung ma-stranded man. Ayun, that's a very good news, Ma'am Eunice. Dito naman po tayo sa paghahanda sa UNDAS kasi ang PITX, sinaasan po nila, Ma'am, 2 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX. Sa mga pantalan po, ano po ang inyong estimated figures, Ma'am Eunice? Sa ating po mga preparasyon sa UNDAS, tayo po yung naghahanda na rin, especially ang mga mga pantalan dito po sa Batangas Port. Meron din po tayo mga mataong pantalan dito sa pantalan ng Mindoro at ang atin pong tinitingnan din yung Panay Guimaras area. Ito po yung mga inter-island natin na mga pantalan. And karamihan po talaga umuwi usually Friday kapag tapos na po ng kanilang mga trabaho na po ang ating pong mga kababayan. Usually sinasamantala na rin talaga yung long weekend kapag po ganito UNDAS. So sa atin po sa PPA nakahanda naman na po tayo. Opo, meron po ba mga pagbabago, Ma'am, sa pag-iinspeksyon at sa safety na rin? Dahil nga po lalo na po ngayon, Ma'am Eunice, na usong-uso po ang trangkaso. Required ba na magsuot ng face mask? Sa ating po mga pantalan, syempre po, mas maganda pa rin kung safety first, no? Although hindi naman po nire-require itong face mask sa mga pantalan, meron po tayong mga kanya-kanyang pag-iingat sa ating mga sarili. Mas maganda rin po kung naka-face mask na rin sa kanilang pagpunta sa pantalan para iwas po hawahan, especially yung mga umuubo at may mga sakit na. Mas maigi po kung mag-face mask sila. But if it is required, hindi naman po natin nire-require ito. Opo, nito mga nakalipas sa araw, Ma'am, sunod-sunod po tayong niyanig ng lindol dyan po sa Cebu at saka sa Davao. Meron po ba tayong mga pantalan ang hindi pa po operational at kailangan pa po ng renovation at ng retrofitting, Ma'am? Well, when it comes to ito pong nagdaan ng mga sunod-sunod na lindol, tayo naman po sa Philippine Ports Authority, hindi po natin sakop yung Cebu Port, So wala naman po tayong na damage na anumang pantalan. But meron po tayong mga tinitingnan na port. For example, sa Port of Mati, dyan po sa Davao Oriental, kabilang po yan sa isa sa mga pantalan na pinamumunuan ng Philippine Ports Authority and other areas po na ating mga saklaw ng PPA. Wala pa naman po nakitang damage na major sa ating mga pantalan. So we can say na operational naman po lahat ng pantalan despite the lindol, and maaga rin po nakapag-prepare ng template pagdating sa mga disasters, CPPA General Manager Jason Chaco. Okay. Ma'am, ulitin lang natin, ilan po ulit yung estimated na bilang ng mga pasahero na daragsa sa UNDAS sa ating mga pantalan?
Sa atin pong pasahero, usually po kasi nasa 1 million plus. That is the figure last year. So pagdating po sa atin na figure this year, ito po ay kinocompute pa natin. For now, we're looking at the last year's data. This is around 1 million. So probably ganun din po ang ating inaasahan sa ngayon. Ito po ba posible pong tumaas dahil nga sinasabi po ninyo long weekend? Posible po tumaas dahil yan din po yung ating tinitingnan na usual galaw ng mga data natin kapag ganitong nagko-compute nga po. Usually, ang kapag long weekend, sakto tumapat ng Friday yung undas, so mas marami po yung mga umuwi talaga. So before, meron tayong around 1 million plus. And then, noong last year, yung bago po taon last year, meron po tayong 1.5 million passengers. So we're looking at those figures naglalaro po dyan, and possibly baka madagdagan din. Opo, may mga na-monitor po ba tayo, Ma'am Eunice, sa mga pagtaas sa pasahe sa ating mga barko? Pagdating po sa taas ng pasahe, hindi po sa Philippine Ports Authority dahil ang ating lang pong ang ating lang pong saklaw ay yung terminal fee po, which is around 10 pesos, 30 pesos sa terminal fee po sa ports o sa mga pantalan. But yung taas pasahe sa po ito, marina. Okay. Doon sa ating mga kababayan, siguro paalala habang maaga pa, Ma'am Eunice, ano po yung pwede po nating ipayo sa ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga lalawigan ngayon po undas? Sa mga uuwi po sa ating mga probinsya ngayong mga nagbabalak, lalo na long weekend at undas, tayo po yung napapaalala na lang na kung maaari po mag-book sila ng mas maaga para maiwasan po natin yung mga mahabang pila. Although syempre hindi naman po talaga maiiwasan na mahaba ang pila sa mga gitong pagkakataon dahil peak season po kung tawagin. Kaya mas maigi kung magbaon na rin sila ng pasensya dahil talaga pong mahaba at maraming tao sa mga ganitong pagkakataon. Although ang pinakamaganda ay makapag-book na sila online ng kanilang biyahe dito po sa mga online ticketing website na mga ticketing or shipping lines, pero siguraduhin po nila na hindi po scam yung kanilang mabubook dahil meron tayong mga natatanggap na reklamo na scam na po. So make sure na lehitin mo mga website yung kanilang pagbibilhan bago sila maglabas ng pera, and then again, mas maaga po sila magpunta sa mga pantalan. Mga ilang oras po ba, Ma'am Eunice, kung sa eroplano 4 hours, 'di ba, bago po ang flight, sa mga barko po? Sa atin pong pagtatala, last year po kasi usually dahil nga maraming tao, ang ina-advise talaga natin at least 3 to 4 hours ahead. But then again, depende pa rin po kasi sa kanilang pupuntahan, mas maigi na po at least 3 hours. Ayun. Okay, with that, Ma'am Eunice, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. DCXL